everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video guys ay another recipe na naman ang i-share natin sa inyo ngayon na pwede nyo ipang regalo, panghanda or pangbenta ngayong paparating ang Pasko. Napakasarap ito guys at napakasimple lang din yung gawin. Kahit mga beginner pa lang dyan or nag-uumpisa pa lang sa negosyo ay kayang-kaya nyo itong mga mamis. Kaya wag na nating patatagalin to, dyan lang po kayo at mag-uumpisa na po tayo. Ang una natin gagawin yung kanyang vanilla chiffon cake. I-mix lang muna natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar. Then sunod na natin ilagay yung ating oil at saka yung ating vanilla. Sunod na rin natin yung ating water. Ayan, pwede po kayong gumamit ng milk. Then mix lang natin ito ulit. Then ilagay na natin yung ating mga dry ingredients. Cake flour yung ginamit ko dito guys. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour at saka yung cornstarch. 1 cup na all-purpose flour at saka 1 1/2 tablespoon na cornstarch kung wala po kayong cake flour. Sasalain lang natin ito para maiwasan po natin yung mga lumps dito sa ating mixture. I-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na yung ating butter mixture. Then set aside lang muna natin ito guys. Gagawin natin ngayon yung ating meringue or yung ating meringue. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-foamy lang siya. Then kapag ganito na siya guys, foamy na yung ating meringue, pwede na natin ilagay yung ating cream of tartar. Pwede po kayong gumamit ng white vinegar, same measurement. Then continue lang yung pag-beat natin. Then next natin ilagay yung ating sugar. Pakonti-konti lang yung lagay natin ng ating sugar guys para hindi po bumagsak yung ating meringue. Kapag nalagay na natin lahat yung ating sugar, i-adjust lang natin yung speed natin sa high. Then continue lang natin yung pag-beat natin hanggang sa magiging stiff mix na yung ating meringue. Pero dapat guys, stiff siya pero hindi po siya dry. Dapat glossy pa rin yung ating meringue. At kapag nakita nyo nakatayo na yung ating meringue, ayan, pwede na ito guys. Naglagay lang ako dito ng mga 1 cup na meringue muna dito sa ating butter mixture para hindi po siya mabigat kapag nilagay na natin siya mamaya dun sa ating meringue or sa ating meringue. Ibuhos na natin siya ngayon lahat dito sa ating isang bowl dito sa pinaglagay natin ng meringue. Then continue lang natin yung pag-mix natin. Dahan-dahan lang din po para hindi po ma-deflate yung ating mixture at saka hindi po siya bumagsak. Or hanggang sa wala na kayong nakikitang yellow part ng ating butter mixture or basta pag pantay na yung kulay niya guys. Ayan, pwede na yun. Huwag nyo na siyang i-overmix. Ayan, kapag pantay na yung kulay niya guys, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan or dito sa ating aluminum pan na gagamitin natin. Depende sa inyo guys kung saan nyo siya i-bake. Ayan, ang size nito ay 7x4 ata yung size nito guys. Titingnan ko mamaya yung nakalagay na number doon sa likod ng ating aluminum pan. Ayan, ilagay natin dyan sa screen or isulat natin dyan. Then itap lang natin ito. 100 grams pala yung natin guys, yung dami ng ating mixture bawat isang aluminum pan. Ayan. Then ito guys, meron din ako dito na maliit lang, parang square siya. Then ay nabili ko lang din ito sa Shopee. Ayan, meron din siyang kulay red. Maganda ito guys pang Christmas kasi may may kulay siya. Ayan, may kamahalan nga lang siya guys kasi maganda yung klase niya at saka siya, makapal. I-bake lang natin siya sa ating naka-preheat na oven, 160 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes. Then after po natin siyang mabake, is-at aside lang muna natin ito. Ayan, napakalambot at napaka-fluffy ng ating cake. Ayan, is-at aside lang muna natin ito guys. Ang sunod naman natin gagawin yung kanyang custard cream or yung kanyang cream custard. Dito sa ating bowl, ilagay lang muna natin yung ating sugar at saka yung ating egg yolk. Ayan, tinanggal ko lang yung matigas or yung buo-buo na sugar guys. Then i-mix lang natin ito hanggang sa light and fluffy na siya guys bago natin ilagay yung ating cornstarch. Ayan, dapat pag-mix natin guys hanggang sa magiging light color na siya, hanggang sa magiging pale na yung color niya or magiging light na siya guys, parang ganito. Para maganda po yung lasa ng ating egg yolk. Hindi po siya lasang itlog kapag kasi hindi natin na masyadong na-mix. Ayan, yun po yung magkakaroon ng ibang lasa or yung malangsa. Ayan, kapag na-mix na natin or naging light na yung ating egg yolk, pwede na natin ilagay yung ating cornstarch at saka yung ating vanilla. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa wala na tayong nakikitang dry na cornstarch dito sa ating bowl or hanggang sa magiging smooth na siya.
Ayan, kapag ganito na siya guys, ready na ito. Iset aside lang muna natin siya. Dito sa ating isang saucepan, ilagay lang natin yung ating milk. Full cream milk po yung ginamit ko dito guys para mas malinamnam yung ating custard. Then, iinitin lang natin ito guys hanggang sa makita nyo lang umuusok na siya, yung parang pakulo na siya. Ayan, kapag nakikita nyo na yung usok guys, bago siya kumulo, kumuha lang ako dito ng mga 3 sandok or hanggang 4 na sandok. Ite-temper lang natin yung ating egg yolk or yung ating egg yolk mixture bago natin siya ilagay lahat dito sa ating saucepan. Hahaluin lang natin maigi ito hanggang sa ma-dissolve yung ating cornstarch at saka yung ating sugar. Then ibuhos na natin siya lahat dito sa ating saucepan guys. And continue lang natin yung pag-mix natin. Mahinang apoy lang po yung gagamitin natin dito para hindi po masunog agad yung ating custard. Very light lang yung lasa ng ating custard guys. Nakikita nyo, konti lang yung sugar na nilagay natin dito para balance sila dun sa cake. Tapos kailangan mangingibabaw yung lasa ng ating chocolate ganache na ilagay sa kanya sa ibabaw. Ayan, nag-umpisa nang lumapot yung ating custard guys. Continue lang natin yung pag-mix natin para hindi po siya masunog. Ayan, kapag i-check nyo rin yung consistency niya guys, kapag ganito na siya, ayan, pwede na ito. Alisin na natin siya ngayon dito sa ating stove. Patayin na natin yung stove natin. Ilagay na natin ngayon yung ating butter. Then continue lang natin yung pag-mix natin or yung paghalo natin hanggang sa mag-melt na yung ating butter. Ready na po yung ating custard, ibuhos na natin siya agad or ilagay natin siya agad dito sa ating cake bago po siya mag-set. Mas mataas po kasi ang content ng cornstarch nito guys, kaya mas madali po siyang tumigas or mag-set yung custard natin. Kaya dapat ilagay na natin siya agad dito sa ating cake. Gaya po ng sinasabi ko palagi, pwede nyo pong i-bake yung inyong cake sa anumang baking pan na gusto nyo. Pero pag ganitong size kasi guys, kung pang benta, mas madali po siyang ibenta kapag ganito yung size niya. Ayan, spread lang natin maigi yung ating custard dito sa ibabaw ng ating cake. Pwede nyo pong itong gawin ahead of time or stock nyo lang siya sa chiller or sa fridge. Ganitong mga cake kasi guys, mas masarap siya kainin kapag malamig siya. Ayan, ito naman yung binake natin dun sa maliit na square. Ayan, maliit lang siya guys, pang isang tao lang siya. Maganda ito kapag pang free taste nyo lang. Or maganda rin siya pang giveaways. Pwede rin po natin ipang regalo ngayong Pasko. Ayan guys, nilagyan ko lang siya ng ribbon. Ayan, pagkatapos po natin siyang lagyan ng custard, iset aside lang muna natin ito. Gagawin natin yung kanyang chocolate ganache. Ito pala yung natira kong chocolate ganache na karaan guys. Pero ilagay ko rin yung recipe nito sa description box. Ayan, tinunaw ko lang siya sa microwave para lumabnaw siya ng konti. Nilagyan ko lang siya ng cream. Ito yung ginawa natin or yung ginamit natin na ganache doon sa brigadeiro cake natin guys. Ayan, pwede nyong ilagay ko rin yung link niya na video doon sa ating description box para pwede nyong tingnan doon. Then habang medyo runny pa yung ating chocolate ganache, ibuhos na natin siya agad dito sa ating cake para madali natin siyang spread din. Ayan, din kapag katapos natin siya lagyan ng chocolate ganache, ganito lang yung gagawin nyo guys. Swirl nyo lang siya para mag-spread yung ating chocolate ganache. Ayan. Ayan, ito guys, pagkatapos nyo siya lagyan ng chocolate ganache, pwede nyo na siyang ilagay sa chiller or ilagay sa fridge. Ako kasi dito guys, nag-add ako dito ng chocolate shave para maganda tingnan or pangpaakit lang dun sa ating cake kapag binenta natin siya. Mas maganda kasi siya tingnan kapag may toppings siya. Pero syempre, isasalin nyo siya sa costing nyo kapag naglagay kayo ng mga toppings. Kahit anong toppings naman guys, pwede nyo ilagay dito. Pwede kayo maglagay ng nuts dito sa inyong cake. Then ilagay lang muna natin siya sa chiller ng mga 2 to 3 hours bago natin siya i-serve or bago natin siya ibenta. Kailangan chilled muna siya guys or naka-ref siya, mas maganda overnight para mas masarap yung ating cake. Etong ganitong size guys, pwede nyo siyang ibenta ng 180 pesos kada isang aluminum pan. Ayan, dito sa base lang ito sa ating costing guys kasi hindi tayo pare-pareho ng mga sangkap na ginagamit. Ayan, binibenta ko siya ng 180 pesos bawat isa. Titikman na natin ngayon yung ating cake.
Ayan, unang-una guys, napakasarap nitong cake na to. Napaka-balance lang yung lasa niya. Yung pagka-fluffy at pagkalambot ng ating cake, yung pagka-light and creamy ng ating custard, then yung ating, yun yung, ang nangingibabaw dito yung ating dark chocolate ganache. Basta sobrang sarap nito guys, para kayong kumakain ng ice cream na may cake. Kaya sigurado akong magugustuhan nyo ito guys, napakasarap nito at pwedeng-pwede nyo itong ibenta. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.